Okay, magandang hapon sa lahat. This is Justin Talk News PH. At we will be talking itong napaka-thrilling na pangyayari. This is a breaking news at dapat pag-usapan natin. Medyo mainit-init pa itong balitang ito dahil nga kaninang umaga nagkaroon ng they term it as consultative hearing daw, consultative meeting nung fake na majority. Actually minority yung mga yan na headed by Senate acting President Sherwin Gatchalian at itong mga minority senators nandoon present din, and of course yung mga accused ng 18 brave soldiers natin, brave Marines, at of course headed by nung Erich Brendalo, nagtapang-tapangan Tolpo. Siya medyo cool down siya ng konti dahil delikado ang kalagayan niya. At yan, isa rin sa mga punto na sasabihin ko. Sabihin ko na ngayon, yung meeting na yon, bakit hindi man lang pinag-usapan yung regarding sa threat niya na bitbitin si Senate President Cayetano at saka si Marcolita, at kukwilyuhan niya, arestuhin at itapon sa labas ng Senado. Dapat yung mga senator minensyon yon, at dapat sa meeting na yan na ginawa nila, doon siya nagbigay ng apology, hindi yung sa post niya. Nagbait-baitan siya dyan. Ngayon, dahil nga sa sobrang bash na inabot niya, kaya ganyan siguro. So this is the aftermath nung nangyaring dalawang insidente o event ngayong hapon na ito. Kasi siya nga pala, excuse lang, bago tayo magsimula, paki-like naman. Kahit pa isa-isa lang na like, pagpindot yung like, madali lang pindutin ang like. Kahit you like, di unlike, like na lang. Then share, and of course, doon sa mga bagong dalo rito or by accident na dalo kayo dito sa napakaliit na channel na Justin Talk News PH, pakipindot yung subscribe. Okay, para naman matulungan natin ang ating channel. Okay, so ito nga yung nangyari, sabay doon sa kanilang consultative daw na hearing, dahil hindi nila mabuo yung tamang quorum. Ilan lang ba sila doon? Walang quorum yun. Dapat 13 sila kung tutuusin natin. Hindi nila ma-achieve yan, kaya ang nangyari, consultative meeting lang. Yun ang katotohanan doon, na hindi BRC hearing ang nangyari. So kanon yun, hindi kabuuan. Siguro naghahanap pa sila ng paraan kung paano resolbahin yan, kasi hindi nila mabuwag yung mga na yan. At saka ito, napaka-exciting na pangyayari, walang lumipat na isang senator na in-expect nila. Sa totoo lang, yan ang in-expect nila na merong isang senator. Sa bagay, hindi naman sila kumpleto. Sino ba yung umatin? Si Eric Silvester, si Rafraf, yung robust man, then si Win Gatchalian, tatlo, si Rizal Tiveros, si Kiko Maching, si Bam Aquino, sino pa? Nandiyan na si Erwin, yung isang the bad one, si JB Arcito. So 7 lang pala sila naging 8 na sila dahil kay Matibag. Ganon nangyari. At saka yung taga DOJ at saka ombudsman. Ayun, sila? Ilan ba sila doon? Siyam. Pero yung actual 7 lang talaga senator na umaten sa hearing na yan, consultative hearing. Parang binawi ni ni Kiko Pangilinan, at sinabi pa niya na walang bisa yung nangyaring hearing, BRC hearing nung
June 4 dahil wala daw permit sa kanila. What? Kayo nga hingi dapat ng permit dahil hindi naman kayo ang legitimate, ang legal na majority. Ang majority ay nandito pa rin sa grupo ni Senator Cayetano. So yun ang reality. Kailangan makukuha muna ninyo ang 13 na number na hindi nyo nakuha ngayon. Maraming katanungan nung weekend. Baka nga lilipat si Joel Villanueva, baka natakot. Ano nangyari? Wala. I don't know. Kasi nakasuspend na yung ano nyo. Minamadalin yung suspend. Kunwari, dahil nga merong lindol sa Mindanao, sa General Santos. Kaya kunwari, na-suspend nyo. Wala naman kayong ginagawang ganyan on the past. Diba? Yung mga bagyo na nangyari sa Cebu, meron ba kayong ginagawa na mag-suspend? Wala. In fact nga, tuloy-tuloy pa nga noon ng ang hearing dyan ito naman sa representative. Walang pakialam yung mga yan kung nalulunod na yung mga tao dun sa Cebu. Tuloy-tuloy pa rin ang kanilang hearing dyan sa impeachment case ni BP Inday Sara. Naalala ba ninyo yun? So, ito OA lang. Talagang hindi nyo mabuo yan. At walang impact yan sa mga tao. Ngayon, sasabihin natin, bakit walang impact yan? At bakit hindi ka panipaniwala yung hearing ninyo? Consultative hearing. Mamaya, ito na, balikan muna natin itong nangyari dito sa side naman ng mga 18 Marines. Nga ngayon, pinopromote ni Rap-Rap. Tulpo itong isang mayabang din na nagsasalita. Di ba ang bansag natin dyan sa mga 18 soldiers, 16 new Marines, isang reservist sa army, isang regular army. Anong gusto niyang ipahiwati? Na daw, hindi dapat maging bayani yung mga yan. Bakit hindi dapat maging bayani? Sa bagay, hindi naman natin ma-determine ang isang gawain ng isang tao ay sa pagkangayon. It will take years para sabihin natin na siya isang bayani. But by the looks of it, dahil sa mga ginagawa nilang napaka honorable, napaka dignified at honorable deed na gagawin ng isang ex-soldiers na mag-testify despite the odds. Isipin mo, ang kinakalaban yung mga magnanakaw diyan sa Kongreso at mismong presidente, binabangga nila yan. Kaya ba ninyo yan? Kaya ba ni Chis Escudero yan? Si Jinggoy talagang hindi nagpapiring. Nagpakulong na lang kaysa babaliktad. Kinaya ba ni Chis Escudero yan? Hindi. Pero yung mga Marines hindi nagtatakot. Yung sabi ng iba, di have nothing to lose. Anong wala? Di have the dignity. Nandyan yung pagka-Pilipino nila. Na pinaniniga nila. Ang kanilang concern sa kanilang mga anak at the future of this country, hindi nawala silang sa kanilang isipan. Despite the fact na ganyan lang ang kategorya nila. Anong sabi ni Rap-Rap? Kayo mga kargador. Kargador ba yun? Kargador nga, sinasabi niya. Para sa akin, na-promote sila dahil ano bang mababa? Basurero or kargador? Kasi ang actual term sa kanila noong mga previous hearing ay basurero. Sa bagay, kung mabahong trabaho, talaga mabaho naman ang basurero. But despite ganyan ang mga trabaho ng mga taong yan, let's give them dignity. Bigyan natin sila dignity. Napunta lang sila dyan sa mga trabaho yan dahil gusto nila na marangal na trabaho. Kahit na mahirap na trabaho, maruming trabaho, ginagawa nila. At tayo na mga senador na nakasakay kayo sa air condition na sasakyan, planchado yung mga damit nyo, planchado yung mga mukha nyo, masasarap ang kinakain nyo. Wala kayong dignidad. Mabuti pa itong mga basurero na ito at mga kargador. Minamahal pa nila ang kanilang dignity, ang kanilang pagkatao kaysa inyo. Ganyan ang kategorya nyo nga. Pero magnanakaw naman kayo. Wala kayong mga konsensya. Wala kayong honor. Sana ang pinag-aralan ninyo. Magara nga. Naalala ko yung lagi pinatugtog ng Isiminay. Yung
Hindi ko makuha yung tono eh. Basta lagi pinatutugtog. Si ano yata yun? Glock 9 ba ang kumakanta niya? O yan, pakinggan lang ninyo yan. Napaka-meaningful na kanta niyan na nakatira sila sa behind the wall ng isang mayaman. Nakatirik ang kanilang barong-barong. Na pag umuulan ay tumutulo. Na nakaipit ng gulong ang kanilang mga bubong para hindi liliparin ng hangin. Di ba? Nagsishare sa isang pasilyo, isang kwarto lang. Silang lahat na mag-anak. Pero may dignidad ang pamumuhay nila kasi sariling pawis ang ginamit nila para sila ay mabuhay. Hindi sila nagnakaw, hindi nila inaagaw ang dapat sa ibang tao. Hindi katulad niyo mga politiko. Anong ginawa ninyo? Kaya sinasabi ninyo na basurero, mas dignified pa yung mga yan kaysa inyo. Or yung kargador na sinasabi mo na dyan sa buong araw nagpatulo ng kanilang pawis para lang mabuhay ng may dignidad ang kanilang pamilya. At hindi nila masabi na yung pinapakain nila sa pamilya nila ay galing sa nakaw. Hindi katulad ninyo, nalunod na kayo sa karangyaan, pero hindi niyo matingnan, mata por mata yung ibang tao, yung pamilya nyo, na yung pagkain yung masarap ngayon ay galing sa malinis na source. Ganyan. Kaya yung sinasabi ni Rafi na mga kargador na yan dahil nag-ano raw ng mga malita, nagkakarga lang. Kaya nakikita natin kung anong klaseng mga tao ito. Talagang maliit ang tingin sa mga ordinaryong mamamayan tulad natin. Na kayo naman ay bumuto niyan. Binoto ninyo yan. Alam mo, pagtingin sa inyo pa lang yan eh. Parang mga mata pobre yan sa madaling salita. Para mga Espanyol noon nang tingin sa mga Pilipino ay mga Indio. Walang pinag-aralan, mabaho. At pangit. Walang hindi na ayos yung mukha, hindi na plancha yung mukha. Parang mga Koreano din, di ba? Nag-away pa dati, mga Koreano at Pilipino. Pilipino are hindi marunong magsalita ng English, baluktot ang English ng Pilipino, at pobre daw, at maiitim kasi sila mapuputi, di ba? So ngayon, balik tayo dito sa topic natin. Naglabas nga ng pahayag si Attorney Baligod, at ito talagang nagmamaktol, galit si Bindalo, Eric Silvester, kasi nagpunta doon ng mga Marines pero hindi sa kanilang hearing nagpunta or sa kanilang meeting. Doon nagpunta sa opisina ni Senator Robin kasi pinapakita nila na hindi sila takot na humarap, pero ayaw nila humarap dyan sa Peking Blue Ribbon Committee na yan. Ayaw nilang magpasailalim dyan. At yun din ang payo ni Senator Cayetano, ni Senate President Cayetano, na wala kaming permit, wala kaming approval dyan sa ginagawang meeting na yan, BRC meeting na yan. Kasi hindi naman sila ang totoong BRC committee na mag-conduct ng hearing about regarding sa flood control controversy. Yun ang reason ni Senator Aquino, ni Senator Cayetano, kaya sinunod nila ni Attorney Baligod at yung 18 Marines. Nagpunta talaga sila doon. Na nung weekends daw, maraming umuwi dahil naalala natin, may isa parang lumatayan. Talagang umatin siya sa burol ng kanyang kapatid. Pero bumalik siya ngayong Lunes para lang umatin dyan, pumunta dyan sa Senado. Ganyan ang mga matatapang, di ba? Pumupunta sila doon sa kwarto ni Senator Robin Padilla at nagpahayag sila doon. Bakit hindi sila pumunta dyan sa hearing ni Bindalo Tolpo? Isa sa mga reason nila, alam nila kasi nakasaad yun sa rules ng Senado
na kung ayaw nila ang statement ng isang tao sa palagay nila nagsisinungaling, pwede nila i-contempt. So takot sila niyan. Yun ang una niyang reason. At pangalawa, yan, he talk about the reality na magkaroon naman tayo ng dignidad. Kasi nag-invite kayo dito sa mga 18 brave soldiers natin. Kayo ang tinuturo ng mga suspect, kayo ang tinuturo ng mga culprit dyan sa krimen na yan, na pagnanakaw. Kayo rin ang magiging mag-conduct ng hearing. Ano mangyari niyan? Di may bias na yan. Kayo ang tinuturo ng mga suspect Dapat mag-inhibit kayo dyan. Di ba? Klarong-klaro, kaya hindi naman natin ma-expect, sabi ni Atty. Baligod, na sabihin ni Rapi Tulfo, ni Bindalo Erich Sylvester, na totoo lahat na sinasabi nila. Sabihin talaga niya, nagsisinungaling kayo at pipilitin sila, babalik ta rin yung mga testimony nila. So dapat mag-inhibit muna dyan sa Blue Ribbon Committee kung gusto nyo magkaroon ng katinong investigation. Pero hindi naman sila talaga aating dyan. Kasi na finally, they have decided na fake na committee yan. Bakit sila aating dyan? At ito ang pasabog. Sabi ni Atty. Baligod na mayroong 14 pa na ex-marines na gusto mag-testify. Gusto nila mag-appear dyan sa Blue Ribbon Committee at mag-testify sa kanilang nalalaman about the flood control, delivery ng malita. Paano na ngayon? Sabog sa mukha ni Erich Sylvester, ni Tuta Soto, ang ibang mga involved dyan sa pagnanakaw ng malita na yan. So ngayon, paano nyo dipinsahan yan? Parang si Matibag. Mamaya, i-discuss natin yan si Matibag. Paano ngayon yan? Nandyan. Haharap on schedule siguro ni Senator Marcolita, ang chairman ng subcommittee ng BRC, ang isang hearing na naman ulit para i-presenta itong another set of witnesses na 14 ex-marines. Baka sabihin naman ni Rap Tulfo na mga kargador. Okay lang. Kargador sa katotohanan. Mamaya pag-usapan nga natin yung tungkol dyan sa malita. Ngayon, sabi pa ni Atty. Baligod, ibibigay niya kay Robin Padilla. Pero nung later part, sabi niya, siya na lang magbibigay. Kay Senator Pia Cayetano. Bigyan niya yung mga names para magkaroon na ng supena, formally ipatawag for a BRC hearing na naman. So after 3 days siguro, kung ngayon gagawin yan, another Thursday na naman yun, Big Thursday. Magkaroon na naman ng explosion. Diyan. Mabubunyag yung others siguro na hindi pa nabubunyag kasi sabi ni Atty. Baligod, maraming hinahatid na pera sa ibang mga congressman at ibang mga politiko. But hindi lang nila ma-identify o maalala yung mga pangalan, pero kung makita nila yung mukha, ma-identify nila. Kaya nga gusto nila magpunta sa House of Representatives para malaman nila kung ano mga pangalan ng mga taong inatira nila ng malita. So ganyan ang mangyayari dyan. Ngayon, kung mangyayari itong 14 other ex-marines na mag-testify, napakalaking napakalaking pasabog yan. At malamang merong ibang mga pangalan na maglalabas dyan. Kaya ito, maraming nanginginig na mga politiko, mga congressman at senator. Bakit mo? May ibang hindi na-mention dyan na senator na mami-mention na ngayon. Di ba? Kasi another set ito. So, ibig sabihin, baka ito nakatuka sa ibang mga congressman at senator or other mga politicians. Kasi tandaan natin na hindi lang sa flood control ang pera na linustay nila na pinamimigay, linalagay sa malita at pinagsusuhol dito sa mga politiko natin and other cabinet secretaries and even civilians na iba. Binibigay ang pera na yan na parang manahimik, parang sindikato ang estilo ni Bangag. Para lahat manahimik, happy all, lahat binibigyan ng share nila dito sa
loot na to, sa matinding pagnanakaw sa kabanang bayan. To the detriment sa mga mahihirap nating mga mamayang Pilipino tulad natin. So ganyan ang nangyari dyan. So ngayon, ito nga, maraming tanong yung mga reporter with regards to ito talaga, gusto nilang ipo-focus. Bakit daw hindi na-mention ang case ni Senator Loren Legarda? Kasi March pa yan, nung mga press conference ni Senator ni Attorney Baligod at yung mga Marines, na-mention na yan, na-discuss na yan, na ang katotohanan yan, nagpunta doon si Saldico. Ang interpretation ng marami, gustong lagyan si Senator Loren. Ngayon, yung sina Mark Tiksay na mga assistant ni Saldico, nasa labas lang ng gate nila. Saan ba yung bahay ni Loren Legarda? Sa Forbes ba yun? So, hindi sila pumasok. Nakita pa nga nila daw na yung gate is made of wood, kahoy daw. Nalala nila yun. Pumasok daw si Saldico pero walang dalang malita. Tapos, si Mark Tiksay naghanda ng 2 malita pero hindi naman ay pasok doon sa gate. Lumabas si Saldico, pumasok doon sa van. Wala naman daw sila nakita na binigay na pera. Malamang si Loren Legarda hindi pumayag. Hindi siya sumang-ayon. Hindi niya tinanggap yung attempt ng pagbigay sa kanya ng pera. Ayun ang paliwanag dyan. So, nang sinabi ng nung 2 Marines na nakita ko na binigyan, nag-ano sila, sabi, hindi naman namin sinabi na nakita namin. Nagpunta kami doon sa bahay. Kaya nga minsan, may lumulutang na mga affidavit na sabi ni Attorney Baligod na hindi yan ang original affidavit na pinirmahan na nagtestify yung kanyang mga witnesses na mga Marines. Hindi yan. Baka gawa-gawa nila ni alam mo na, mahirap magparatang eh. Pero di umano, sinabi niya talaga na yung mga ibang mga affidavit na hawak ni Matibag ay hindi original affidavit. So fake yan. Doon ang binasihan nila doon sa siguro yung mga ito nagbigay siya ng conclusion regarding dyan sa kanilang investigation. Tarang ang galing ni Matibag. Nagiging korte na siya. Investigador ka lang, NBI ka eh. Bakit nagbibigay ka ng desisyon? So discuss natin yan later. Ngayon, yun nga nangyari kay Senator Loren. There is no solid proof na talagang tinanggap ni Loren Legarda, nagdala ng malita, in fact kulang ang pumasok na malita doon, di attempted siguro through phone kasi nasa majority pa si Loren noon eh. Hindi katulad kay Senator Chess na nakita talaga nila si Chess doon sa New Manila ba yung bahay niya, na binigyan siya ng kaya ito ang dahilan ngayon tuluyan na nahayag na tuloy. Ngayon yung regards naman kasi itong punto na sinasabi ng mga itong fake na na grupo nila Erich Sylvester na bakit hindi daw minensyon o pinag-usapan yung regarding kay Mark Villar. Sa totoo, nagdala talaga sila ng pera sa merong address na sa Portofino ito. Alam ko itong Portofino sa sa Daang Hari. Yung mga upscale na mga housing diyan, mga subdivision. Doon ito may number daw doon sa gate na sinabi na doon na ibigay yung pera. Pinasok daw, may nagtanggap daw doon sa loob pero wala silang nakita na si Mark Villar yung tumanggap. Yun ang problema. Yung witness na 2, pinasok na lang namin doon sa gate. Pagpasok namin sa gate, lumabas na kami. May tumanggap doon sa loob. Sino ba yung tumanggap? Si Mark Villar hindi naman namin kilala kung sino yung tumanggap. Basta linagay namin sa gate 5 malita. Yan ang sinabi nila. Yan ang nila. Hindi katulad nitong iba
na may actual silang pictures lahat, at may mga meron nagsasabi na talagang yan ay para kay Tito Soto. Meron nag-testify na at nakikita doon sa kanilang mga chat na na-deliver na namin yung para kay Tito Soto. Tala may ebidensya. Hindi, kina Mark Villarreal lang ganyan eh. O malungkot yan, yung gusto nilang i-involve si Joel Villanueva. Walang delivery na ganyan. Pati si Jinggoy, walang manifestation ang testimony ang mga Marines na ganyan ang nangyari. Pero kay Chis, meron talaga. Kaya tingnan natin kung ganyan katino ba talaga ang ombudsman natin. Kitang-kita na meron ng ebidensya, meron na nag-testify, meron nagtestigo. Tingnan natin kung tuluyan ba nilang sampahan ng kaso yung Chis Escudero. Ang tawag nila is Judas Iscariote, Chiscariote. Yun ang tawag nila, Judas Chiscariote. So malungkot para kay Chis yan. Nandiyan na siya, pipilitin na lumipat pa siya. Anong pinagsasabi niya? Ayaw niya na magkagulo lang yung Senado. Gusto niya magka-hearing. Nag-hearing naman kayo. Wala naman kayong tulad ngayon. Diba nagka-hearing kayo? Anong diniscuss nyo? Yung mga batas, may mga batas ba kayong pinag-usapan nyo? Dinismiss ka ganin nyo? Wala. Diba? Ganun lang yan. Puro mga kaplastikan lang yung ginawa ng mga yung kampo ni Sherwin Gatchalian. Alam naman natin kung anong klaseng pamilya yung mga Gatchalian, no? Tatay niya si William. Ang daming kasong hinarap niyan dati. Tsaka ang dami kong mga kaibigan na malaking kontraktor na hindi talaga binayaran yan. Kung may hotel pa. Talagang kaibigan ko yung may-ari ng napakalaking chain ng hotel. Hanggang ngayon may outstanding utang. Totoo, by the millions, hindi binabayaran. Mahirap naman kung malasing nga yung kaibigan ko, ginuman kami na bilyonaryo. Yan ang lagi niyang sinasabi, dinidemanda niya, dinidili ang payment. Hanggang ngayon, I don't know, ilang years na ba yun? Tagal na, luma na nga ng hotel na ginawa Hindi pa yata nabayaran hanggang ngayon. Napakalungkot. So, problema nila yan, hindi naman natin problema yan. Pero nalalaman natin kung saan galing ang itong mga background nitong Win Gatchalian na yan, Sherwin Gatchalian. So yun ang nangyari doon. Sabi ni Baligot, kung lalabas itong 14 Marines, magkaroon ng hearing, kung hindi pa kayo kontento dyan sa 14 na Marines na mag-testify at ihayag ang kanilang nalalaman dyan sa mga malita na dinedeliver, kita natin na iyak itong mga magtatago na kayo. Medyo grabe ang pressure niya. Grabe ang pressure na mangyari sa buhay ninyo yan. Kahit na tumanggap kayo ng milyones, pero ang tindi naman ang pressure. Kakayanin kayo ninyo yan. Sabagay, mga nakakapal ng mukha ninyo Hindi kayo madala naman ganyan. Pero hindi natin masabi. Kasi Martin Romualdez nga, pumayat ng husos, tambalos-los. At si Chis Escudero, tingnan mo, parang makakalbo na rin So, nawala na yung pagiging gwapito niya. Na parang hindi na sila magsyuta ni Hart. Malayo na. Parang maglulo na sila sa itsura ni Chis ngayon, sa sobrang pressure. So ngayon, ito, sabi nga ni Attorney Baligod, kung hindi pa kayo kontento, dyan sa 14, mayroon pang 7 na gustong lumabas din. So dinahandahan nila kasi ito maraming sinabi yung hearing kanina diyan sa kay Iris Sylvester. So dito na tayo, hindi na tayo kay Attorney Baligot. So, alam na natin na may 14 na lalabas at antabayan na natin ang pag-schedule ni Pia Cayetano at ni Senator Marcolita kung kailan ang kanilang BRC hearing para dyan sa 14 additional ex-Marines na mag-testify tungkol din dyan sa delivery ng malita. So napaka-thrilling, di ba?
So ngayon, lipat tayo dito sa ano. Isipin mo, sino hindi mainis, Erwin, no? Ano, Bindalo, yung gusto niyong umatin ng hearing nandyan sa Senate pero hindi nagpunta sa inyo. Nasa taas sa 6th floor yata, sa kwarto ni opisina ni Senator Ruben, doon nagpunta, hindi sa inyo. Ibig sabihin, hindi sinunod ang ano nyo, ang supena nyo o yung invitation nyo na dadalo dyan sa sinasabi nyong consultative meeting, sinabi ni Kiko. Anong sinasabi ni Erwin? Na walang katotohanan yung sasabi, ang dami niyang sinight doon na mga yun daw ang dahilan na wala daw bigat yung mga paratang ng mga 18 soldiers na tinatawag ni rap-rap tulpo ng mga kargador na hindi daw dapat maging bayani, hindi daw bayani dapat yung mga yan. O ang sabi rin ni Matibag na walang mga trabaho yan kaya tinanggap na lang ang ganyan. Ngayon, yun ang sabi ni Rafi, ang ani Erwin Tulfo. Ang daming sinabi niya doon, yung cellphone daw, bakit iPhone 16 2025 lang daw yung lumabas. Hindi naman nila nasabi na natanggap nila noong November. Possible niyan, pinalitan yun January na. Kasi ang order nga nung iPhone 16 nagsimula noong January. January nagsimula 2025. Sinabi ba nila na natanggap nila noong November? November, December, 3 buwan. Na gusto ngang kunin yung cellphone ng mga Marines para di ba si Turi ang nagliligaw sa kanila. Sabi pa nga nanliligaw. Sabi na ni Marcolita, napakahina naman yung maligaw. Gustong kukunin yung mga cellphone na luma ng mga Marines kasi alam nila na nandoon yung mga pictures. Pero ang ginawa ng mga Marines, gumawa ng ibang file. Sinave sa USB, kaya nandiyan pa rin yung mga file nila. Nakuha rin nila yung iPhone 16 Sabi pa nga, mga Marines kami, magpaloko ba kami? Ang binigay ko yung lumang cellphone. Yan ang sinabi ng isang Marines. Si ano ba yun? Nakalimutan ko ang apelido. Ngayon, yun nga, isa yun sa mga sinabi nila na wala daw talagang proof. Walang matibay na proof. Si Tulfo, si Rap-Rap, yun naman ang rant niya. Hindi daw yung mga bayani, mga kargador lang daw yan. Maraming mga inconsistencies daw sa mga sinasabi nila. Makikita natin sa totoong hearing kung may inconsistency ba. Napakaano naman nila, sagot kaagad. Walang tinitingnan na tawag yan. Kudigo, tulad ng ibang mga witnesses ni Risa Ontiveros na mayroong kudigo, pati nga si Risa Ontiveros may kudigo, sila wala. Automatic sinasabi nila, nasa isip na nila dahil sila nagsasabi ng kasinungalingan. Totoo yung sinasabi nila. So makita mo sa question ng tao kung nagsasalita ba ng katotohanan. So yung mga Marines na yon on that investigation, talagang sila very paano ba sabihin, deliberate ng mga sinasabi nila. Sabi nila kagad ganyan. Kung anong tanong, talagang sinasagot kagad. Sabi nila naka-jumble-jumble daw yung mga sagot. Naka-jumble-jumble? Si Marcolita pa nagtanong. Wala daw sa hulog yung mga tanong. Inaayos daw yung tanong ni Baligod, kasi may mga part naman na kailangan sa abogado magpaliwanag. Di ba? Yung 5 witnesses, alam ba ninyo, sinabi na ito ni attorney, dito naman sa part ng NBI. Yan, nagpunta nga doon ang mga 18 Marines dahil sinabi na i-identify lang, magkaroon ng identification. But ang nangyari, nung una nga hindi sila pumayag, nung pangalawa yata pumayag sila na magkaroon ng investigation. Pero kung inquest na style na investigation ang ginawa ng NBI, dapat talaga may abogado bawat isang 18 Marines. So pero hindi yan nangyari.
Oh. Ngayon, ang kondisyon na binigay ni Matibag dahil nag-isa lang siyang abogado, sige, isulat yung testimony, bawat isa sa kanila 18, isulat. Pero bago mangyari yan, bago isubmit, basahin muna ng abogado. O dapat naman, siya ang abogado eh. Baka mali yung sinulat mo na testimony, tatanungin tama ba yung pagkasulat mo. Ang nangyari, kinuha. May pinirmahan, bago pirmahan yung ano nila, affidavit. Kailangan titingnan muna ni Attorney Baligod. Yun naman ang kondisyon nila doon sa mga NBI investigator. Nung matapos na, pilit na papirmahan, pero ang iba nag-i-insist na hindi. Patingnan ko muna sa ni Attorney Baligod. Yung 5, nalin lang siguro, napirmahan nila. Na marami doon sa mga ano na hindi tumama doon sa original na affidavit na testimony ng mga 18 Marines, individual na mga testimony. Yan ang problema. May dagdag bawas doon. Kaya anong sabi? Pero despite that, of that incident, yung pa rin sinubmit ni Matibag doon sa ito nga sinubmit niya as evidence para doon ma-implicate si Martin Romualdez. Sinubmit niya sa ombudsman yung 5. Tapos sabihin niya kulang sa bigat, 10 to 20 lang % daw ang bigat. Bakit sinubmit mo? Ang bigat daw doon sa testimony daw mga 20 or 10% nga lang daw para makakuha ng probable cause. Bakit nga sinubmit mo kung hindi ka pa nagtiwala? Akala ko ba there's an expectation of conviction? Paano ba yung sabihin? Magsampa ka ng kaso, kailangan i-expect mo na mananalo talaga yung kaso na yan. 'Di ba? Kung alam mo, bakit binigay mo sa ombudsman through DOJ? Kaya nga at saka nag-iimbestiga lang kayo eh. Ang NBI mag-iimbestiga lang dapat. Ito ang nakita namin sa investigation, ito yung sinabi ng mga 18 Marines, itong mga ano nila, mga testimonya nila na ito yung pangyayaring iyan, ito yung involved, ganyan ang flow ng anong nangyari sa na-witness ng isang Marines, ganyan. Pero hindi siya nagbigay na ng konklusyon na ito, wala, hearsay lang ito. Isipin mo, hindi ka dapat na magbigay ng desisyon kung hearsay yan ang korte or DOJ bago nila isampa yung kaso. Ikaw ang nagbigay. Halatang halata nag-aabogado ka sa mga senador na involved. Kaya nga, alam mo ba ang sabi ni Tito Soto, hindi na ako, Your Honor, hindi na ako magtatanong dahil turn niya na magsalita. Magtatanong dahil meron kasi silang isang sinabi pa na ito daw ang mga Marines na yan, talagang binayaran yan para magsalita at ni-recruit lang yan para sisirain yung mga ina-accuse nila. Paano daw nangyari? May isang si Libby Baligod, Attorney Libby Baligod, lumapit daw ni Biduano. Buduano ba yun? Paano? Anong nakalimutan ko yung pangalan. Si Rizal Ontiveros pa nga nag-inquire nga with regards to yan, regarding that. Ang sabi niya si yung a certain Butuano Bastos Butuano, hindi yun, I think Biduano, something like that. Sounds like that. So yun daw ang nag-recruit ng mga Marines, naghanap ng mga Marines para mag-witness, at yan na ngayon lumabas na yung 18 na Marines na puro daw hina-house daw nila doon sa White Plains, tinuruan, kinukots daw nila para yan ang sasabihin. Isipin mo yan. Ang nagsabi niyan si Matibag, ganyan ang niya, manifestasyon na yun daw ang nangyari. At talagang binigyan daw ng yan, mga pera yan. Talagang raw, kinukots. Parang tinuturuan ko nang sasabihin diyan sa hearing na yan. At diyan kumapit ang mga senador na accused. Kaya sabi ni Tito Soto, hindi na ako magtatanong with regards to dito sa
18 Marines dahil sinabi na ni Matibag. Oh, nakita mo, di abogado talaga si Matibag ng mga senador na mga magnanakaw. Oh, hindi na ako magtatanong dahil sinabi ni Matibag na contracted itong mga witnesses na to ng mga 18 Marines. Na ayaw nilang tawaging 18 Marines pala, 18 bodyguards. O, totoo rin naman silang bodyguard. Pero most of all, talagang Marines sila na ayaw namang i-recognize ni Rapi Tulfo. Marami daw kaso. Ano bang kaso? May pumatay ba dyan? Owl? Owl. Ang daming gumawang pulis niyan, hindi lang sundalo. Ang daming sundalong gumawa ng owl. Oh. Absent without leave. O ganon. Yan ba yun? Na dishonorably charged ka? Pwede, dishonorably charged. Pero kung pumatay ka, nagnakaw ka, o whatever na matitinding crime, maniniwala pa ako na talagang wala kang karapat-dapat, wala kang dangal being a Marine. Pero mga ganyang kaso lang, they have their reason eh. No? Ngayon, may isa pa daw, yung nasa, saan ba yun? Na UN peacekeeping, na hindi niya sinunod ang kanyang commanding officer, kaya siya natanggal. Isipin mo yan. Oh, hindi basta-basta maging UN peacekeeping force member. Mahirap yan. Oh, tapos sabihin mo na walang honor. Ito si Rapi Tulfo, yun ang pinagngangal-ngal niya eh. Hindi dapat maging bayani ang mga yan. Hindi mga totoong Marines yan. Oh, very conflicting. Dahil sabi ni Matibag, we have all the service record ng mga Marines na to. 16 Marines sa kadalawang sundalo. Isang reservist, isang regular na sundalo. Ngayon Rapi? Kinukontra yung sinasabi mo ni Matibag. Right there and here. Right there and there. Diyan mismo. Sa hearing na yan, kinukontra ka. Kaya nga si Matibag talaga naging abogado. Isipin mo lahat daw. Tinanong daw yung isa. Nakita mo, anong nakita mo? Nakita mo doon sa bag na may pera. Sinabi daw hindi. Napaka-imposible naman. Ibig sabihin ganyan kasilyado yung na yan, na hindi mo makita na ilang beses sila sa isang linggo, ilang taon, hindi pa rin nila alam na ang laman niya, bato lang pala ang laman, o bote, ganyan kabigat. Napakahunghang naman yan na hindi daw alam na mga Marines na pera yung dala-dala nila. Paano daw malaman na hindi naman daw nila binuksan? Noon pa lang alam na nila pagkuha nila doon sa Green Meadows. Alam mo ba paano binibilang yan? Hindi binibilang ng isa-isa yan. Kinikilo. Ang isang kilo is 1 million pesos yan. Nakabundle-bundle yan, ganyan. Isipin mo, 300 million, 150 million. Gaano karaming bundle yan? Kaya doon pa lang alam na nila na pera yung dala-dala nila. Siyempre pagdating nila doon, nakikita nila si Mark Ticsay at saka si Paul Estrada, nagbibilang pa ng pera. Di pera yan, meron nga post-it yung dinikit dyan sa ito 56 million, ito 40 million, ito 25. Kaya nalalaman nila. Depende sa linagay sa bag. Hindi naman automatically kung sabihin na small yung malita na yan ang laman. Depende yan kung magkano ang ilalagay ng mga AA na sinabi ni ito nga pinagkaguluhan yung AA na Mark ang pangalan. Minention daw ng mga 18 brave soldiers na paghatid nila ng pera doon sa Baclaran, dyan sa building ni Tito Soto, sinabi daw ng pangalan ng AA ni Tito Soto, si Mark. Hindi yan ibig sabihin yung AA mo na Mark na 15 years na namatay. 15 years, 2015 pa namatay. Ang ibig sabihin ng mga Marines na si Mark Ticsay. Tingsay ba? Ticsay pa. Yung ibig nila sabihin na kasama nagdala ng pera paakyat doon sa building mo. Di ba? Kaya nga isa sa mga kay din dito, ang susi dito na mag-testify talaga, ito si Mark Ticsay at saka si Paul Estrada. Iwan ko lang kung buhay pa yung mga yan ng up to now. After dito sa hearing na to, I doubt kung buhay pa yung dalawa na yan.
Sinabi nila nagpunta ng Peru. Peru, Lima. Lima ang kapital. Nagpunta daw doon sa South America. Baka doon ay nagtatago. O may nagtago sa kanila. But kung worst comes to worst na hindi na talaga mapigilan, delikado ang buhay nila dyan. Gugurgurin yan sigurado. Kaya napakaganda sana ng source ng information kung ma-confirm talaga lahat ng sinasabi ng mga 18 brave Marine soldiers. Gusto sabihin ng mga kargador lang, na-promote dahil basurero dati. Ngayon, ito nga si Matibag, yun ang sinasabi niya, hearsay lahat. Hearsay daw. Hindi sila nagpapatunay na binigay nila yung pera. Paano yan? Dinala ang pera. Alam nila kung kaninong bahay. Sinasabi na ito bahay ni Paano yung sa Paway? Na meron, nagpa-picture pa kay Sandro. Hindi ba yung klaro? Na-mention ba yan dyan sa mga hearing na yan? Hindi. Kaya, hindi niyo masabi na hearsay yan. Diyan na lang kay Sandro. Nandoon si Lisa. Nandoon si BBM Bangag. Sa bahay, sa loob, na mismo si Amy Marcos nagsabi, talagang nakapasok sa loob ng bahay namin na tabing dagat, na sinabi ng Tribune, hindi naman totoo na tabing dagat. Mga ulol ba kayo? Tingnan nyo sa Google Earth. Ngayon, tingnan nyo kung nagdududa kayo, nandyan yung bahay nila. Tabing dagat, wala daw dagat dyan sa anong barangay yun. Hindi totoo yun. Nakita ko mismo meron. Kaso nga lang, hindi malukit yung bahay nila, parang merong nagbablock. Kaya naman ng Google Earth sana yan na makita, mismong bahay makikita na nasa loob, napakaganda, nasa loob nasa tabing dagat. Okay, so ganyan ang pangyayari ngayon. So ang daming mga ang nagugulat lang talaga ako itong gusto nilang ipalabas ngayon na talagang bayaran yung mga 18 Marines. Ito, this will form their defense. Ang depensa ng mga magnanakaw na yan. Si Tito Soto, yung mga senators na yan. Kasi si Sherwin Gatchalian, meron kasi isang revelation din na isa dyan sa 18 Marines ay yung asawa niya na nagsasabi na nangangako daw si Mike Defensor na bibigyan sila ng pera. Dahil hindi daw nabigay, nung unang sinasabi 700,000, pero ang unang declaration 500,000. Nung nabigyan na daw ng 700,000, binalik na naman sa 350 lang. May kulang daw. Tapos nagsasabi na nagrereklamo, 2 beses na nagpunta sa NBI, yung asawa nung isa sa mga taginod, mga apelido nung Marines na yun, na yun daw ang inoperan ni Mike Defensor. Isipin mo yan, bakit yan lang ang operan? Dapat lahat linapitan niya. Dapat bakit sino ba yung Marines na yan na operan? Ba't nag-iisa lang yan? Bakit siya bang leader niyan sa mga 18 Marines na yan? Kung gusto niya maglagay talaga, at sabi nga nila si Attorney Baligod tumatanggap rin ng pera. Bakit hindi si Attorney Baligod ang sabihin nila na binibigyan ng pera? Bakit yung taginod na yan? Di ba? Na gusto nilang hanapin daw para paharapin dyan, pati yung asawa yata. Meron silang problema na hindi nagkasang-ayon. Parang ang anak ni Taginod, yung asawa nung nag-unyag, nag-witness na Brent Ragasa yatang pangalan, something like that, na kulang daw ang pera 350. Isipin mo, binigyan ka na, meron ba kayong kontrata na kailangan 500,000, parang utang? Pag hindi ma-fulfill yan, pupunta ka sa NBI. Napakahunghang naman ang witness nyo, at saka yung script na yan, klarong-klaro na kayo lang ang gumawa. Si Matibag, sinasabi ni Sherwin Gatchalian na pwede ba yan dalhin natin dito para mag-testify dito sa mga nalalaman niya. Sabi ni Matibag, inano pa namin, sinasurveillance pa namin, alam namin umalis sa Taguig, pero alam namin saan ang tirahan ngayon. Parang ganon.
Parang hindi siya sigurado sa witness niya. O dapat sinabi niya ka, oh sige, padaluhin namin dito sa susunod na hearing. O, diba? Kung totoo yung sinasabi mo. Kaya parang linuluto pa yung script na gustong sabihin doon sa witness nila. Klarong-klaro. At si Sherwin, yun ang lagi niyang tinatanong kasi parang feeling nila na yan ang saving grace nila na mapalutang nila na may nagbibigay ng pera na si Mike Defensor. Oh, si Mike Defensor, ganyan na. Kawawa naman ito si Mike. Oh, na nagbibigay ng pera na tag 5 million each bawat isa. Oh, hindi yan obra yung mga ganyan. Nung meeting, yung BRC hearing pa lang, pinasabalian na ng mga ano na yan ng mga 18 Marits. Sila nga mismo naghihirap, pamilya nila naghihirap. Oh, kawawa nga, namatay yung kapatid ng isa dahil hindi napagamot ng tama. Namatay sa cancer, tumor. Hindi mapakimo-kimo dahil walang pera, walang tumutulong. Isipin mo. Yun ang resulta ng dinakaw yung PhilHealth natin. Malay mo, nakakuha pa ng amount yun na tamang pera para mapakimo man lang o ma-extend ng konti ang buhay. Kasi hindi ako naniniwala sa chemo. Pag magpakimo ka, Ricky is inkumpasi ka na, inkumpasi. Death warrant yung chemo na yan. Kaya yun ang nangyari diyan. Ito si Matibag clearly. Ito ulitin ko lang. Abogado ka, tayo hindi naman tayo abogado, may pagka-abogado lang. Malapit muntik na maging abogado. muntik ka na. Ngayon, dapat hindi ka magbigay ka lang ng result ng investigation. Yung tulad ng ginawa ng DOJ, tinanong siya with regards to nagpasaring si Erwin, bakit nga dalawa lang yung naaresto, nagkaroon ng warrant. Sino ba? Si Bong Revilla at saka si Jinggoy. Bakit ang tagal-tagal na raw ng mga kaso niyan? Bakit daw inabot ng 1 taon? Kung pinaspasan pa niyo yung niyo dahil vice chairman ka ng Blue Ribbon, marami na sanang nakuhang ebidensya yung ombudsman ni Boye. Pero pinagtakpan yung mastermind tsaka yung ibang mga mga involved dyan. Kaya yan ang nangyari. Anong sabi ng generalize, generic yung sinabi ng ombudsman na tinitingnan ito yung mga kaso, re-report namin na tumatakbo naman yung kaso. Pero hindi katulad ni Matibag na nagbigay na ng desisyon na puro hearsay yan, walang ebidensya yan, hindi yan tatayo sa korte, na 20% lang yan. Isipin mo, ultimo yung si Pavilion, yung General State Prosecutor ba yun? Yung mga pinuno lang lahat ng mga prosecutor dyan sa DOJ. Yun din ang sinabi niya. Minention niya yung mga ongoing mga investigation na nangyari. Yung nakasampa na, yung isasampa na ng mga kaso. Pero wala siyang ganyan. O hindi siya nag-decide, nagbigay ng decision. Kaya nga tama nga yung sinasabi ni Atty. Baligod na talagang ito si Matibag, hindi yan NBI director na ang intention niya ay mag-imbestiga na lang. At totoo, nasisira na talaga ang image ng NBI. Kawawa yung mga matitinong NBI dyan na matagal na panahon na talagang inalagaan ng kanilang pangalan saka sa isang iglap lang dumating itong demonyo na to na si Matibag. Ano nangyari? Kawawa naman yung mga malapit na mag-retire diyan. Kawawa. Mga anak nila minsan sa school anak ni NBI yan. Ngayon tatay mo pala ganyan pala kurap rin pala Kawawa matino yung mga dami kong kilala diyan. May mga kamag-anak pa ako dyan. Kaya yun ang minsan mag-inuman, hindi na namin pinag-usapan dahil inis na inis sila Siyempre, pinoprotektahan nila yung kanilang mga pensyon, ang kanilang career, kaya di sila makapagsalita. Natural yan, ang ginagawa rin naman ng mga general yan Mga general, pareho rin naman ng kwento, mga vlogger pa yung iba. Wala rin, hanggang kwento lang. Hanggang kwento lang. May nangyari ba? Wala. Demanda pa yung iba. Wala nangyari. Hindi nagkaroon ng regime change.
na dapat naman sila ay meron sila talagang poder na gagawin ng people power, whether it's peaceful or not. Kung sa kanilang side pwede hindi maging peaceful, they come from the armed component ng ating armed forces of the Philippines. Kaya pwede hindi magiging katulad sa nangyari kay King Gurunasan na purported na mga kudita na hindi naman naging successful dahil kulang sa suporta ng mga tao. But right now, hindi naman ako naghihikayat kasi ay gusto ko naman peaceful transition, region change na peaceful, na walang dadanak na dugo. Yun naman ang desire natin. I've seen a lot of revolution, especially sa Africa, na talagang napakadugo, na hindi naman naging successful yung iba. Pero ang daming namatay. What a waste of life. Mga bata pa yung iba. Kaya ganyan ka precious, ganyan kamahal ang mag-preserve ng democracy at mag-preserve ng freedom natin. Katumbas niya na yung buhay natin, ang dugo natin para maitaguyod natin ang ating freedom. At dapat naman yan ang gagawin natin dito sa Pilipinas. Ngayon, medyo unti-unti ng the scales are tilting towards our side kasi tulad nito 14 plus 14, so 18 Marines plus 14, that's 32. Okay, then meron pang 7, naging 39 na yan. Bakit sa susunod meron namang lalabas na 20? Kasi ang balita 100 ang willing, kaso lang iba ay active duty. Pero kung worst comes to worst, lalabas yung mga yan. Kasi parang mahigpit ng camaraderie, ang brotherhood sa mga Marines. At nakikita nila, kailangan tindigan natin to. Wala nang ibang titindig dito. Lahat are corrupted. Thankful sila na may naiwan pang 12 senators dyan sa Senado natin na tumayo para sa mga tao. At leader nasa Davao na hindi nagpapatinag, babae pa naman, at yung mga kapatid na hindi talaga matibag-tibag ng bangag na administrasyon na to. At patuloy tayong magsuporta sa kanila dahil wala naman silang ibang inasahan. Tayo, mga taong bayan na talagang nagmamahal sa demokrasya natin, ang ating freedom, ating karapatan na magsalita, protektahan natin, ipaglaban natin yan. So hanggang dito na lang tayo. Medyo purely tok lang talagang ginawa natin kasi yan talaga nangyayari kanina. Matatawa ka minsan, maiinis ka sa pangyayaring iyon kasi nakikita mo yung bias niyo matibag. So with that, maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Speech. I hope you will follow this channel, Justin Talk News Speech. At bago kayo umalis, pakipindot naman yung like, o kahit ilan lang kayo, mabibilang, hindi pa kumpleto sa isang kamay, basta mag-like lang kayo. Then kung meron kayong kaibigan, kwentuhan ninyo, pwede kayong dumalo dito, ganun. Then kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-subscribe naman. Kahit na pa-isa-isa lang yan, para naman naghihingalo na yung channel natin, tumaas naman ang konti. Okay lang. Pero sa akin, wala namang problema yan. May manood o merong manood o wala. Basta i-propagate natin ang pagmamahal sa ating bansa at mahalin din natin ang ating freedom, kasi napakahirap talaga ng walang kalayaan sa totoo lang. Talagang binuwis nilang buhay, lahat binuwis nila para magkaroon ng kalayaan. So dapat hindi yan mawala sa atin, ang ating demokrasya, at mahalin natin ang ating bayan at yung mga namumuno na talagang nagmamahal din sa atin. Suportahan natin sila, particularly si VP Sara. Okay? So dito na lang tayo at maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Page. At good evening. Gabi na ba? Good evening sa inyong lahat. Good afternoon. At God bless. Salamat po.